Mali na sabihing walang pagkakataon na hindi nakabayad ng utang ang Pilipinas, ayon kay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kaugnayan sa agam-agam na baka ginawang collateral ang likas yaman ng bansa para sa pautang ng China. Pinabulaan na naman iyan ng Department of Finance. Narito ang report. Philippines has no history of defaulting on its loans. So why are people saying now that we will default? They have no faith in the Philippines? Yan ang ilang beses na tiniyak ng Department of Finance sa gitna ng mga agam-agam sa bilyong-bilyong piso mga pautang ng China sa Pilipinas. Pero sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi raw ito tamang sabihin. Noon daw 1983, nagdeklara na ng moratorium ang Pilipinas sa pagbabayad utang sa ibang bansa nang hindi sumapat ang hawak ng Central Bank na foreign exchange. Pero di sang-ayon si Finance Assistant Secretary Tony Lambino. My understanding of the moratorium back in 83 is that it was agreed with the banks. So since there was agreement and it was not a unilateral decision, the view is that it was really not a default. Ang nangyari, nagkaroon yata ng adjusted repayment schedule. Giit ni Carpio, sa kontrata daw sa China para sa Chico River Pump Irrigation Loan Agreement, maituturing ng default kapag itinigil o sinuspindi ng Pilipinas ang pagbabayad sa utang. At pag nangyari ito, pwede umanong kamkami ng China ang mga patrimonial asset ng Pilipinas. Kasama na ang mga lugar na maraming langis at natural gas sa West Philippine Sea, tulad ng Recto Bank. Sa datos ng Department of Energy, posibleng meron doong 165 milyon na bariles ng langis at 10.5 trillion cubic meters ng natural gas. Inutusan ni Pangulong Duterte ang Solicitor General at Justice Department na pag-aralang muli ang mga kontratang pinasok ng gobyerno kasama ang Chico River Project at Kaliwa Dam Project na popondohan ng utang mula China. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, layo nitong alamin kung may mga kondisyon kung saan agrabyado ang mga Pilipino o di kaya ilabag sa saligang batas. Pero kumpiyansa daw ang palasyo na papasa ang mga kontratang ito. With respect to Chico and Kaliwa, it has passed through many agencies, Commission on Audit, Department of Finance. Rafi Tima, GMA News.